Itinuturo po ng mga Adventista, isang relihiyong nangingilin ng araw ng Sabat. Utos umano ito ng Panginoong Diyos, hindi lamang sa mga tanging tao sa isang tanging panahon, kundi sa lahat daw po ng mga tao sa lahat ng panahon. Mga kaibigan, totoo kaya ang itinuturo nilang ito? Alamin po natin sa ang pagbubunyag. Sa makatwid mga giliw po naming mga taga-subaybay, sa bayang Israel lamang po ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos ang pangingilin ng araw ng Sabat. Ano po ang lalong nagpapatunay na sa bayang Israel lamang ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos ang pangingilin ng Sabat? Pakinggan po natin, ganito pong ating mababasa dito po sa Deuteronomio 5, mga talatang 1 hanggang 3, babasahin din po namin ang talatang 12 hanggang 14. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, "Dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin ngang nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. Iyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin, gaya ng iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo." Mga giliw po naming mga taga-subaybay, mga kaibigan, ang tipan po ng Panginoong Diyos sa bayang Israel, kung saan nakapaloob ang utos na ipangilin ang araw ng Sabat, ay hindi po pinagtibay ng Diyos sa kanilang mga magulang. Alalaong bagay, kina Abraham, Isaac at Jacob, maging sa angkan ni Jacob na naalipin po noon sa Ehipto. Malinaw po kung kanino ito pinagtibay ng Panginoong Diyos. Sana po naalaala ninyo. Ang sabi ni Moises, doon sa mga talata ng Biblia na binasa namin, hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin ngang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Ang tinutukoy po dyan ay ang bayang Israel na pinalaya ng ating Panginoong Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya ang turo ng mga Adventista ngayon na ipinag-utos ng Panginoong Diyos sa tao ang pangingilin ng araw ng Sabat pagkatapos ng paglalang o sa panahon pa po ni Adan, ito po ay nakabatay sa sapantaha at palapalagay. Mga kaibigan, salungat po ito sa turo ng banal na kasulatan at ang mga sumusunod sa turong ito, sila po ay nasisinsay sa katotohanan. May kabigatan yung mga statement at allegation na binigkas sa atin ni kapatid na Dan Omar Leyvat. Dahil para sa kanya ay sa bayan lamang ng Israel iniutos ang pangingilin ng Sabat. Sa madaling salita, dahil ito ay para lamang sa kanila, exclusive lamang sa bayan ng Israel ang utos patungkol sa Sabat. Sa madaling salita, sila lamang dapat ang nangingilin nito. Pangalawa, ay binanggit din niya na hindi pinagtibay sa angkan nila Abraham, nila Isaac at Jacob at ng iba pang mga patriarka ang covenant ng Diyos. Kaya ang kanyang interpretation ay hindi dapat o hindi nila ipinangilin ang araw ng Sabat. At ang pinakamatindi sa lahat ay yung kanyang mga binitawang salita na ang pangingilin ng Sabat na iniutos simula pa lang sa panahon ng paglalang o sa panahon ni Adan ay nakabatay lamang sa sapantaha at palapalagay ng mga Adventista. Ngayon, tingnan natin at pag-aralan natin. Totoo nga ba na ang turo ng mga Adventista ay nakabatay sa sapantaha at palapalagay lamang? O yung kanyang mismong mga sinabi
ay nakabatay sa maling interpretasyon at kuro-kuro ng mga talata. Una, mali yung paggamit niya ng Deuteronomy chapter 5 verse 3 para sabihin na walang tipan na ginawa ang Diyos sa mga patriarchs gaya nila Abraham. O kaya naman ay hindi ito pinagtibay sa kanila. Ang dahilan dahil una, yung salitang hindi pinagtibay ay wala sa original na Hebrew Bible. So sa madaling salita, dahil ibinase niya yung kanyang interpretation sa isang translation na merong nakalagay na hindi pinagtibay, yung kanyang explanation ay mapapansin natin na ligaw, mali at wala sa Biblia. Pangalawa, base sa immediate context na Deuteronomy chapter 5, makikita natin na ang tinutukoy na fathers doon sa verse 3 ay ang mga magulang nila na present doon sa Exodus Covenant sa mga chapters ng 19 hanggang 24. Sa verse 2, binabanggit na the Lord our God made a covenant with us at Horeb. Ito ay tumutukoy sa Exodus Covenant nearly 40 years ago from that time na kinakausap at sinasabihan ni Moses ang bayan ng Israel. At isa pang bagay na gusto nating bigyang diin, yung covenant na nangyari doon sa Exodus chapter 19 hanggang verse 24 ay pinagtibay ng dugo ng bull. Makikita natin yan sa may verse 8. Kaya ang mga pangungusap ni Moses sa verse 3 na hindi ginawa ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga ninuno ay mas natural na sinasabi na hindi lamang sa kanila ginawa, kundi sa atin din. Yun yung gustong iparating dito ni Moses, na ang covenant na ginawa sa Exodus chapter 19 to 24 ay ginawa hindi lamang sa kanila, kundi maging sa new generation ng mga Israelites after ng nearly 40 years na lumipas. Kaya nga binanggit niya roon yung salitang sa atin na mga nabubuhay din ngayon. At alam niyo po, yung ganitong klase ng idea ay makikita rin natin sa iba't ibang mga translations ng Bible. Halimbawa, sa Good News Translation, binanggit dito na not only with our fathers, but with all of us who are living today. Nakita po natin, binanggit doon na yung agreement or covenant is not only with their fathers, but with all of us. Sa kanila din na namubuhay ngayon. Sang-ayon din sa contemporary English version, that agreement wasn't only with our ancestors, but with us who are here today. At ganun din, meron ding ganung klaseng idea tayo makikita sa New International Reader's Version. Ang sabi, He didn't make it only with our parents. He also made it with us. In fact, He made it with all of us who are alive here today. So dito makikita natin na ang nais ni Moses ay makita ng new generation ng mga Israelites ang kanilang sarili bilang kabahagi ng covenant na ginawa sa Sinai. Hindi ito denial ng pangingilin ng araw ng Sabat. At ang covenant sa Sinai ay hindi hiwalay sa covenant kay Abraham, kundi ito ay continuation para sa kanyang mga descendants. Makikita natin yan sa mga talata ng Genesis chapter 17 verse 7 and Exodus chapter 2 verse 24. Pangalawa, binanggit niya na sa bayan ng Israel lamang iniutos ang pangingilin ng Sabat. Meaning, exclusive lamang para sa mga Israelites ang Sabat. Itong ideya na ito ay masasabi natin na siyang tunay na nakabatay sa sapantaha at palapalagay lamang. Dahil sa mismong talata na kanyang sinipi ay makikita natin na hindi exclusive sa Israelites ang Sabat. Totoo na iniutos ng Diyos sa kanila yung pangingilin ng Sabat, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila lamang ang pwede at nararapat mangilin nito. Dahil sa verse 14, binabanggit na ang mga foreigners ay maaari ding mangilin ng Sabat. Sa Mark 2, verse 27, makikita natin na sinasabi ng Biblia na ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Kailan ba ginawa ang Sabat? Sang-ayon sa Exodus chapter 20, verse 11, ito ay ginawa nung panahon ng paglikha sa Genesis chapter 2 verse 1 hanggang 3. At yung Greek word na ginamit dito sa Mark 2 verse 27
ay nakahango ito sa salitang anthropos. Sa madaling salita, ang anthropos ay nangangahulugan siyang human being. Kung titingnan natin, ang Sabat ay ginawa para sa human being. Kaya nga ang tanong niyan, nun bang ginawa ng Diyos ang Sabat sa Genesis chapter 2, verse 1 hanggang 3? Meron na bang human being doon? Meron na bang tao noon? Ang sagot, meron. Sila Adan at si Eva. So sa madaling salita, wala pang Israelites nung panahon nila, pero meron ng tao at ang Sabat ginawa para din sa kanila. Ngayon, ito yung dapat nating makita. Kung ang Sabat ay ginawa para sa tao, ibig sabihin, ang Sabat ay para din sa taong kagaya nila Abraham, Isaac, at Jacob. Isa pang bagay. Sa Isaiah chapter 56 verse 2, binabanggit doon na mapalad ang taong nangingilin ng Sabat. Sa verse 3 ay makikita natin na sinasabi ng Diyos na huwag sabihin ng isang foreigner na siya ay hindi kasali o hindi kabilang o hindi siya maaaring makilahok sa kanila dahil sa verse 4 at verse 5, ang mga eunuch at foreigners na noon ay hindi included sa temple or sila ay excluded sa temple ay makakabahagi na sila sa mga bagay na ito. Sa madaling salita, itong mga covenant rights na ito ay maaari na silang maki-participate. Kaya naman sa verse 6 ay inilalarawan na nangingilin ng araw ng Sabat ang mga foreigners at sila ay dadalhin sa banal na bundok ng Diyos at sa bahay ng panalanginan. Kaya naman masasabi natin na ang aligasyon ng ang pambubunyag ng INC ay siyang nakabase sa sapantaha at palapalagay lamang. At sino mang nagtuturo ng kaparehong turo nito ay nasisinsay sa katotohanan.